is mag-fundraising. Lang kami, para pag nakaisip ako ng project, may pondo na kami. Doon na namin gagalawin. Hindi na kami maghihintay ng mga donation sa labas kasi nasa loob na ng kabalikat team namin. Meron na talaga nakaplanong project sa amin na sa loob muna ng village mag-start bago kami lumabas ng village namin. So sana matupad yun at sana yung activeness namin dire-diretso. Tumutulong tayo sa komunidad. So dapat sa bawat base, bawat chapter, mayroon silang outreach, community outreach program. Para makita nila na hindi lang tayo sa tumutulong sa mga pulis, kung hindi, pati din sa community natin. Kung sakaling mayroon mga kayong problema sa iyong samahan, huwag kayong matubili. Kausapin mo si Cook, Dodo, kung ano mga problema nyo, kasi kami ang pupunta doon para ayusin muna namin yung mga problema nyo. Kung kaya naman namin gawin ang paraan para maayos yung problema sa bawat chapter nyo, obis, gagawin namin. Pag hindi na kaya, doon na kami pupunta kay tatay. Si tatay na po ang mag-desisyon kung ano ang dapat gawin. Halimbawa man dyan, mayroon tayo nakita ng mga tropa ng medyo pinanghinaan na loob. Tulungan po natin sila upang mapasiglan natin sila ulit. Di ba yung ano sa pananampalataya natin? Kasi sa tatay, tulad na isang tagapamahalang pangkalahatan. Kasi ang hawak ni tatay ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo ang hawak ni tatay ngayon. Suportahan po natin si tatay, tulungan po natin siya upang mapalakas po natin muli, mapalago ang kabalikat ng international. Ginaguide ko pa rin sila kasi mostly lahat kami babae ang ang mga babae po ang active sa kasamahan ko kasi ang mga lalaki meron naman kaso pagod sila sa gabi, hindi sila makapag-duty kasi sila yung nagtatrabaho. Ang mga babae naman namin may trabaho sila sa araw pero sila po yung nag-duty sa gabi. Natutuwa naman din ako. May trabaho talaga sila. Ika nga, unahin mo na ang trabaho bago ang samahan. Unahin mo na ang pamilya bago ang samahan. Hindi ko po sila ma-focus na sige, samahan ang mga kababaihan. Kapag bumisita po kayo sa amin sa NSGB, nakikita nyo doon halos gabi-gabi, may time lang na hindi sila na-over na siguro sila sa pagod. Kasi yung mga babae na yon may mga trabaho din sila sa araw. May time na wala. Pero halos gabi-gabi, nandun sila nag-duty. Ang active sa aming asosasyon, halos mga babae, baguhan yan. Kasi yung mga datihan, medyo naglaylo. Yun naman, mayroong umaalis, mayroong bumabalik at nadagdagan. Bilang kabalikat, kaya ko po ito. Alam ko yun. Being a leader, kailangan mapakita sa kanila na kahit ko babae ako, kasama ko babae din. That is why, isa ko na ini-implement ko, tayong bilang kabalikat. Magsimula kami sa atin. Minsan sinasabi kami, ang yayabang ng mga taga-kabalikat kasi nakaitim. Mayabang ko kami tignan, pero alam namin na ang kayabangan na yan, below, kumbaga nakaapak kami sa lupa. At ang kayabangan namin na yan, para po sa community service, hindi po kami nagyayabang na kahit ano, dahil puro sa amin tatay, maging kumaba sa kapwa, tumulong. Alam ko, darating ang araw mapapagod tayo. Araw-araw na routine ganito. Pwede po tayo, wala po itong iwanan, pwedeng mapagod, pero hindi po tayo nawawala. Pwedeng magpahinga, pagkatapos yung pumuntahinga, andito lang po ang gagawin. Yes! Huwag lang umayaw. Dahil kung ano binigay sa'yo na posisyon, ito yan eh. Pwede tayong magdagdag, di ba? Pero walang aayaw. Nasa dugo na po natin si kabalikat hanggang tumanda tayo. Yes! Yun lang po.
lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikat net, Malaya Philippines. Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating patibayin. Yan ang kabalikat net. Kami ay kabalikan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga katropa sa kanilang planning and meeting sa tinataguriang monthly meeting po ng Kabalikat-net Philippines Malaya Incorporated, at kasama dyan ang plan your work and work out your plans. Ngayong 2024, ang mga katropa natin ay may kanya-kanya na rin mga pinagkakabalahan, like una-una ang trabaho. At kahit gaano kabisi po ang mga katropa natin, members and officers, ay naglalaan po talaga, nilalaan nila ang kanilang oras, lalong-lalo na pag first Sunday of the month. Yan po ay ang monthly meeting po ng Samahang Kabalikat-net Philippines Malaya Incorporated. At pinagsasama-samahan po yan ng mga officers and members dito po sa nasabing lugar, at upang mapagplanuhan, mapag-usapan ang mga bagay-bagay na mga importanteng bagay na po pwede nating pag-uusapan sa nasabing meeting. At dito pinapaplanuhan at nagkakaroon ng pagbabago sa mga darating pang araw, lalong-lalo na dito po sa upcoming event po ng Kabalikat-net, which is nakatuon po ang calendar of activities ngayong 2024. Pinaigting po dyan ang community outreach program na kung saan pagsama-samahan po ng mga officers and members sa bawat chapters and bases dito po sa NCR at sa kalapit region po. At dito napag-usapan din ang mga nakatalagang regional governor ng Kabalikat-net dito po sa nasabing lugar. Like from Region 1 to Region 13 ay kinukumpleto na po ng ating founding chairman ang mga nasabing region na kung saan kinakailangang i-activate na po ang mga regional governors sa nasabing lugar. Sa ganitong pagtitipon, dito po binibigyan ng pansin at pinapahalagan sa pamamagitan po ng pag-meet up po ng bawat officers ng bawat chapter and base, at dito nakita-kita po paminsan-minsan once a month ang mga nasabing mga officers ng Kabalikat-net, dahil ito po ay inilagay na po sa calendar of activities po para po mapag-usapan ang mga dapat mga bagay na po pwedeng maitulong sa bawat chapter and base. At pinagsasama-samahan po yan ng iba't ibang bases po dito sa Region 4A, NCR, at dinaluhan po yan ng mga iba't ibang opisyalis po ng nasabing chapters and bases. Ngayon, isa sa mga pinag-uusapan pa dyan ay ang pinaigting na community outreach program, at pagtalaga na po, pagkumpleto na po ng mga regional governors po mula Region 1 hanggang Region 13. At of course, dinaluhan po yan ng ating founding chairman at ang kanyang may bahay, si Tatay Owan at si Nanay Owan po ay nandyan din po sa nasabing meeting. And guys, dito
Actually, yung mga tropang yan ay galing pa po sa isang community service, isang pahiga po na dito lang din po sa Queensuro sa parteng Bacoor. At ganun pa man ay of course ginawa ng paraan para makarating din po sa nasabing meeting. And dito of course nang dumating na ang ating founding chairman ay agad-agad inumpisahan ang nasabing meeting sa pagpapakilala ng bawat representative ng bawat chapters and bases dito po sa Region 4A at saka sa NCR. At iminimungkahi isa sa mga national advisors natin na i-activate na po ang mga chapters and bases po dito sa Las Piñas City. Also sa Bacoor City, kailangan po ma-activate na po yan sa pamamagitan po ng pagbisita po ng ating operations officers, pagbibisita po doon sa mga chapters na sa ngayon ay medyo inactive pa. And tunghayan po natin mga katropa ang kabuuang kwento po dito po sa nasabing monthly meeting dito po sa pasiunang meeting po ngayong 2024. And enjoy you watching this video. If you if you want to go ahead and subscribe, click the notification bell, please do, and go ahead and share this video to all Kabalikat.net. And of course, pasasalamatan natin yung mga officers na magagaling pa sa malayong lugar. Present din po dyan ang Imos chapter sa Malagasang chapters at andyan po sila. Ang ating mga medics na may mga plano na rin po pagdating ng panahon at pinag-uusapan na rin po ang recruitment dahil sa pararamihin po natin ng mga kabalikat medics para po mas marami po tayong matutulungan sa ating community. And kapansin-pansin po may mga grupo po dito sa Bacoor chapter na na-elevate na po papuntang national officers po, lalo-lalo na ang mga officers po manggagaling sa Masayto. Sila po ay recognized at legit na po na nasa national position na po sila, pero in-endorse pa rin nila ang kanilang mga posisyon doon sa mga na talagang bagong officers po sa kanilang chapter. So tulong-tulong po ang mga katropa, pinag-uusapan po anong mga po pwedeng baguhin at anong mga po pwedeng idagdag at augmentation po para mas malalong maparami pa po ang mga members ng Kabalikat.net, hindi lang po dito sa NCR, hindi lang po dito sa Calabarzon, kundi nationwide po ang target ngayon po ng Kabalikat.net. Isa sa mga i-discuss po ng ating founding chairman ay ang pag-activate po ng international affiliation natin, lalo-lalo na yung SEC registration natin international para po tayo po ay magkaroon ng basbas manggagaling po sa iba't ibang lugar sa buong mundo na po. So this will be discussed throughout the meeting, and yung iba hindi ko na po pwedeng i-discuss sa inyo, i-mute ko na lang po sa pamamagitan mo paglagay ng music. Basta po itong meeting na to ay napaka meaningful po dahil at least kahit papano napag-usapan po dyan ang mga importanteng bagay. So inumpisahan po ang meeting sa pamamagitan po ng isang prayers na pinungunahan po ni Ma'am Arlene Sanchez. Si Ma'am Arlene Sanchez po ay from NSGB na ngayon nasa national position na po siya, at pinungunahan po niya ang isang prayers para sa pangkalahatan. And of course andyan po ang ating mga officers at may mga dumating din na mga regional governors po, national officers po, national governors po na nakatoka po sa kanya-kanyang region. Alright, so without much ado, so bibigay po natin ang mga mensahe mula po sa ating founding chairman. Walang iba kundi si Haji Ibni A. Baraka. Okay. Ang sakit ng wala, ilaw kayo ng liwanag. Pag madilim, hindi kayo makita. Ito mami!
Saan dito, Merville? North Merville? Ayun. Kaya isa lang, at mayroon mag-marites pagdating mo doon kung anong pag-uusapan natin. Pinapay ito. Malugi ka ba sa bakery mo? Malugi. Halugi sa Ito bigay. yung inaanak ko. Maya-maya. Hagapin ninyo ha. Kung tayo. Sina? Oo. Oo. Hinihiram ko nga ni Jay. Kung sino mag-uulap, dati tayo. Nagpasalamat tayo sa galing ninyo, sa pakisama ninyo, at sa pagdala ninyo sa kabalikat. Marami sumapi sa atin. Wala bang palagpakan? Pangalawa, ang Region 1 to Region 13 may kwan na, may kasama na tayo iba. Wala lang dito yung governor ng Leyte. Siguro may pasok. May recruit na siya doon ng 67. Ha? Sasang kamay, ito ng Region 2. Region 3. Wala pa rin. Region 4. Ilang taon ka sa Congress? Sir Dom. Ha? Sama, hindi ko nasama. Noel ay ang kaya ang laki ng malakasan hawak niya eh. May na-injured. Injured sa 8K. Umaga? Magandang hapon pa ako. So, nakaugalian ako ng bawat katropa natin na mag-a-attend dito sa ating monthly meeting tuwing first Sunday of the month. So this is the first Sunday na magkakaroon ng meeting po ang Kabalikat Nationals. That would include Region 4A sa mga nalalapit na probinsya dito po sa NCR at saka sa Central Luzon. Maraming salamat po doon sa mga nag-attend dahil this is a very important matters na dinidiscuss ngayon ang ating founding chairman. Hinihikayat ngayon ang mga nandito ngayon sa Nationals na magkakaroon pa ng iba pang assignment para magkaroon ng level up yung ating hawak. So, lagi kong sinasabi sa inyo kahit dun sa mga internal meeting po na huwag po tayong kontento lang kung ano yung hawak nating posisyon dahil sa meron pa tayong maibubuga at makakahikayat pa tayo to level up naman dun sa level ng posisyon na meron ka. Basta lagi natin isipin kung natin ilagay sa utak ng ating posisyon at ilagay sa puso para lumakot pa po ang ating panghahawakan at nasasakupan. So, hindi po ibig sabihin na nagkaroon ka ng posisyon ay hahawakan mo na ang inyong nasasakupan, kundi nagkakaroon ka lang ngayon ng additional assignment para to go ahead and explore kung ano pa ang pwedeng gawin bilang kabalikat officers para doon sa ating mga members region-wide. Alam mo, kanina, yun ang natawan ko yun. Ngayon, sa Davao, ilan region ba? Apat na province. Ang laki ng Davao, 4 lang. Occidental Nagkunayman yata kayo eh. Occidental de Oro Sur Norte. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental. Kaya itong province. Lima, Oriental. Yun yung palawak ng sir. Ngayon, Ay, lalagay ako na ito. asan ito?
Saan dito, sir? Ito, aktibo ito eh. So, anak ko sa labas ito eh. Hindi ko alam kung sino nanay nito eh. Saan probinsya mo, anak? Negros po. Na! Anong kuha ng Negros? 7! Ay, 7 ba? Ito, aktibo. Ay, anak, magkuhan ka muna. Qualified yan, qualified. Last na makaraan simula 2002 hanggang 2023 lagi tayo nasa kuwan din tayo sa mga public service tayo, pero wala tayong ano ba tawag nun? Wala tayong more on kuwan tayo, more on assist tayo sa mga pulis, sa mga komunidad. Pero ngayon sa kuwan tayo, ibahin natin naman sa community service at saka community relation. Doon sa community service, ang gagawin natin, nagawa natin na yun eh, yung mga pinadala ninyo sa akin, mga ginawang accomplishment bawat lugar sa inyo, lalong-lalo na ang Bicol at saka Sultan Kudarat, maganda ang gawa nila. Pero ang pinaka-top, maraming accomplishment ang Esperanza. Wala bang Esperanza dito? Wala pa. Okay. Ngayon, mamaya ipa-explain ko muna sa inyo ang kwan natin, ang community service at saka community relation. Dito po tayo sa pangatlo. Ang pangatlo natin po ay noong last year ang international kwan natin ang international, hindi namin tinuloy pa. Pero kahapon tinuloy namin na po dahil unang-una ang JEDA kasi nangulit palibasa pamangkin ko, nangulit sila doon mga Moro Islamic at saka mga Filipino workers. Pag may kwan daw, may SEC registration international, ipadala daw doon sa kanila yun Xerox. Tapos yun ang kailangan na nila ipa-register sa Saudi Embassy para makarin sila ng pondo dahil ang hiningi nila sa atin donation mga 200 square meter lang lupa pero with title. Pangalawa, ang kuan ang sa Canada sir, asa naman sa ito, hingi halos lahat sir mga national international humingi ng SEC registration natin dahil hindi sila move doon kung wala, ayun, baka daw sila hulihin. Tapos mga requirements yung SEC registration natin, malaman itong linggo release. Pag release yun, okay, ito pa ang maganda. Pag-release yun, lahat kayo mga chapter, lahat kayo mga base, bibigyan ko kayo ng Xerox ng international, ng SEC registration international. Kabalikat Net International, yun ang ikon natin.
pag mayroon kayo doon sa abroad, halos lahat naman tayo dito may kamag-anak tayo sa abroad. Ito ang pinakamaganda. Ang national, ang kasama ko sa mga national, hindi kami nakialam sa inyo. Ako na mismo magsabi Hindi kami nakialam sa inyo kung may contact kayo doon. Basta padalahan ninyo lang ng yun sa credit station natin. Pero pag humingi kayo, yun lang naman para sa asosasyon natin. Sa inyo, sa base ninyo, sa software ninyo. Pero sabihin natin, makialam kami, hindi. Kung pinadalaan kayo, halimbawa, pinadalaan ka mga 100,000, katulad sa nangyari sa inyo, parang original. Tapos ipadala ninyo lang yun na kung hingi kayo, katulad kayo, hindi ko na lang sasabihin. Pero kung international na tayo, siguro mag-upgrade na rin tayo ng konti. So parang maging professional na rin tayo. Tapos, yung atin kasi, yung sinasabi kasi kanina ni tatay na kung mayroon kayong halimbawa magdi-distribute o yung magbibigay ng mga kakilala sa ibang bansa, ang kailangan natin doon ay yung Security and Exchange Commission registration, tapos yung apostille na galing mismo ng DFA. Di yan pwedeng kailangan magkakasama yan para yung mga kakilala nyo hindi siya pwede masita doon sa ibang bansa dahil dumaan sa DFA, naka-red ribbon yung ating apostille. So instead na magko-concentrate tayo, yung ating samahan nagko-concentrate doon sa police multiplier na marami naman talagang grupo sa ngayon na yun din ang kanilang ginagawa. Important announcement lang po, sir. Ang kuwan natin, ang venue natin dito, hindi natin magproblema. Wala nang pastihat. Binayaran po ng ating isang officer, nandun nakaupo, nakaupo yung nakasugrero puti. Nagbigay po ng 1,000. Si Sir Hendrik. Okay, maraming salamat, sir. Sino yun? Sir, maraming salamat sa patahimik-tahimik lang pero nagbayad na. Sinabi niya, kasi nagko-concentrate tayo doon sa bawat base natin ay para nakakonsentrate tayo doon sa police multiplier. So sa dami naman nating mga NGOs na gumagawa niyan, ay yung ating organisasyon o yung ating samahan ay nauna naman dyan. So babalik ta rin natin ngayon kasi ang atin talagang focus ay voluntarism is the way of life. So, balik na rin natin, kagaya nung sinabi niya kanina, na instead na yung police multiplier ang ating uunahin, doon tayo sa community outreach program. Yung community outreach program, kahit anong organisasyon, yan ay pinaka-effective na para ang isang organisasyon ay malapit sa isang community. Ito, matagal ko na sinasabi ito kay Chairman. Mayroon akong isang foundation sa Spain. Ito ay El Manor International of Spain. Ito ay grupo ito ng mga medical practitioners doon. So mayroon itong mga gamot. Nagbibigay sila. So i-accept ang donation ng El Manor International Foundation of Spain. Para ma-attach tayo at makita rin talaga na tayo ay international na.
dapat po tulong-tulong tayo para mapalago po natin ang ating samahan. Nagiging international po tayo. Kailangan po natin sa gawa, hindi po natin pwedeng sa bibig lamang. Di bali po tayo gumagawa ng tahimik at may accomplish po tayo. May mga accomplish po kami sa Region 4A, may mga problema po tayo bawat chapter na hindi pa po tapos yung kanilang problema, pinupuntahan pa po namin. So ang masasabi ko lang po sa lahat po na nandito, iparating na lang po sa mga membro ninyo na tulong-tulong po natin para po tayo lumago doon sa international. Maraming salamat po at magandang buhay po sa ating lahat. Isang magandang maba po sa ating lahat. Gaya po ni Gob na nakabanggit niya, may mga accomplish nga po kami dito sa Region 4A. Siguro po mas mapapalawak natin to kung lahat po tayo ay magtutulong-tulong. Kaya hangad po namin tayo magsama-sama, magtulungan, at una po sa lahat, talagang ganyan siguro hindi naman natin tatanggapin to na hindi na rin natin kaya. Kagaya ko nga po, kahit pa paano, nag-iikot-ikot kami dito sa Region 4A para nga yung gusto namin mapalawig, mapalaki, at para magtuloy-tuloy ang ating pagsaserbisyo. Hapon sa umaga pala sa ating lahat, no? Siguro iba sa inyo, di pa ako nakilala bilang presidente ng Durian dahil madalas lang po ako mag-ilang meeting. At pinakapag na ako at sa ngayon po, nagpapasalamat po ako dahil dito tayo lahat. At alam niyo naman siguro kung madalas wala sa meeting nyo dahil last time kasi sa trabaho talaga hindi ako ng pasensya katati talaga kahit linggo may pasok ako kaya yun lang siguro tayo at maganda yung umaga po. Okay, maraming salamat. Yung po ang Durian chapter. Ang hiningi namin muna sa iyo, sana itong January, February, yung Durian chapter ninyo, may 3 base na kayo. Isa pa lang Jade base. Pogi po kasi kayo. Sabi. Magandang umaga po sa lahat. Kami po yung Malagasang. Kami po ay nasasakupan ng Imus chapter. Yan po. Nasakop din po ng Region 4A kay sir. Okay po. May dagdag ko lang po ang accomplishment po ng aming chapter ay accomplishment po ng Region 4A po. Sa amin po kasi almost 8 months pa lang po kami talaga. Baby pa nga po ang sabi ni sir, mga baby. Okay. Hindi lang po sa pagmamayabang, para lang po sa inspirationan po, para pwede rin po natin gayahin sa chapter natin. Sa amin po, nakipag-tie up kami sa iba't ibang mga NGOs, kagaya ng ABIS International. Nagkaroon sila ng community service, yung disaster preparedness. So, na-achieve po ng Kabalikat Malagasang na ma-unite po yung mga tao dun sa community namin para magkaroon ng disaster preparedness. Isa po yun sa mga community-based program na pwede natin gawin. Hindi lang po tayo mag-limit sa tawag ito, feeding. Marami po tayong pwedeng gawin. Example po sa amin. Una po yun, community preparedness para sa pag may mga bagyo, may mga darating na mga lindol, alam natin yung gagawin. So nakapromote po yung Kabalikat po sa community namin. Under po ng Malagasang. And then, nagkaroon din po kami ng tawag dito, yung mobile x-ray. Free mobile x-ray po. Nakipag-tie up kami sa tawag dito, Rotary International. So, nagkaroon ng mobile x-ray, pumunta dun yung mobile truck sa aming community. Yan po, Kabalikat din po, Malagasang ang namahala po doon. At tagumpay po namin lahat yun, hindi lang po sa Malagasang. Hindi
hindi lang po sa 4A. And then nagkaroon din po ng free medical mission po sa amin. Kabalikan din po, tayo rin po yung namuna para magkaroon po doon. Medical mission, libre po yung mga gamot, libre lahat ng check-up, yung mga may high blood, binigyan ng mga gamot, mga vitamins, namigay po lahat yun. Nangyari po yun sa loob po ng 8 months po. And then nagkaroon din po ng free optical mission. Namigay po ng mga frame. Kabalikan, ang ano naman po namin noon, yung Women's of Imus. Ayan, kasama po namin. Ang ginagawa po kasi namin, nakikipag-tie up kami sa mga NGOs. So, although tayo ay NGO din, pwede rin po natin gawin yun. Kung wala tayong budget, maghahanap po tayo ng mga mayayamang mga NGOs para mailapit sa community natin yung mga programa. Kagaya niyan, puro libre po yan. And then, dental po. Meron din po kaming dental mission na ginawa dun sa aming Malagasang. So, lahat po yan ay nakikipag-tie up kami. Yung dental mission naman po sa Government of Imus naman po yun. Sila nagbigay ng mga gamot, libreng bunot, lahat po yun. Pwede po natin gawin yun. Wala po kaming ginastos doon. Kami po ay nag-assist. Pero under po yun ang Kabalikan Malagasang. With coordination sa HOA saka sa barangay. And then, ano po ba yung ginawa natin? Libreng tuli. Pwede rin po natin gawin po yun. Kasi ano po yun? Communication. Sir. Pwede po. Libreng tuli po. Community service po yun. So hindi lang po na-limit yung community service sa feeding, hindi lang po sa pag-akyat sa outreach. Actually, maganda po yun. Napakaganda pong ano yun. And then meron pa pong kaming ginawa, mga town cleanup drive. So naglilinis kami ng paligid. So nakikita ng mga taong bayan. Kaya po, may good news po kami sa inyo. Kami po ay umabot na ng 120 members sa loob po ng 8 months. Kasi po, nakikita po yung dedication natin na makatulong sa kapwa. Yun po yung aming laging hinahawakan, yung pagbuboluntaryo po na libre na walang hinahangat na anong kapalit. Yun po. At nakitatay po lahat ng reports po namin. Hindi naman po siguro namin nabasa ni Governor, hindi na nabanggit kanina. Actually, accomplishment po yun ng Region 4A at ng buong Kabalikan. Hindi lang po sa amin, lahat po sa atin. Yun lang po. Maraming salamat. Ang ganda ng accomplishment nila, no? Yung totoo lang. Sino dito taga Iloilo? Iloilo. Opo. Ano kaya? Tuloy kaya ito? Tuloy na ito? Chapter na nandito tayo. Nay, magandang po. Bali po, kami po yung Quistro chapter. Ang kasama po dito yung aking secretary. Ang mga accomplishment po namin ngayon, dumating 2003. Naipasa ko na rin po kay tatay bago siya mag-birthday. Ang mga nagawa po namin dito ay yung sinama kami ng barangay, curfew sa mga minor na para yung peace and order ng Bacoor ma-maintain. Tapos yung ginagawa naming pahiga na aming ini-assist katulad ngayon first week pa lang ng 24 January, dalawa na yung in-assist namin magkasunod na araw. Bali ito yung nangyari yung nabalita nyo, yung aksidenteng nung December 30 sa Bay Baclaran sa May Rojas Boulevard. Bali yung aksidente na yon, yung magugulay na namatay. Bali yun po yung aming inihatid ngayon sa cemetery. Bali ang target po namin ngayon sa 2024 yung community outreach para sa kung ano naman po ang mangyayari ngayon na para sa Quistro. Wala na pong iba, yun na po. Maraming salamat sa iyo. Okay. Yung po, nakaputi ulit. Kung nasisira yung sasakyan ninyo, doon sa nakita ninyo, John Rick shop, sa kanya po yun. Pagkabalikat kahit bike, paayusin niya. Okay. Ilang taon na po. Hindi lang 10 taon ito nagsuporta sa opisina. Nagsuporta po ng bond paper, magsuporta ng plate, lahat po, basta tungkol sa office work.
nagsuporta siya. Kaya malaki na po utang natin dito eh. Ang presidente po ng Santa Cecilia Bay, si Sir Agalon. Ayan, sa likod. Gulat siya. Natulog. Nagulat. Pasensya na po, natulog yan kasi panggabi yan eh. Siya po ang presidente ng paper mills na Santa Cecilia, kaya marami siyang naiikuan sa atin, may tulong. Wala na akong masasabi kasi sinabi na lahat. Bilang chapter leader ng Santa Cecilia, mula po nung naganap ng pandemic, lahat ng aking membro na wala. Kasi nag-uwihan sila ng probinsya, hindi na sila nakabalik. Kaya ngayon, wala akong magagawa kundi mag-iipon ulit ng bagong membro. Pero sa ngayon, mayroon kaming 4 na pwedeng makabalik. Unang-una, dyan si Sir Benji, laging nakaalalay sa akin, saka si Sir Pido. Baka itong 2004, baka po unti-unti na silang makabalik. Sabi naman ni ating tatay, ang mga nitutulog ko sa opisina, kung mayroon mang kailangan at mayroong akong ibibigay ko naman. Pero mula 10 taon na yata, may kita yata 10 taon. Hanggat meron akong may tutulong ko. Pero hindi ako nangangako itong 2004 at sakaling unti-unti na makabalik yung aking membro. Nasa 38 ngayon 50-50 na lang yata kami natira. Malaki na salamat ako dahil si Sir Pido makakabalik, saka si Sir Benji nandyan. Kaya itong 2004, sakaling mabuo na yung Santa Cecilia. Chapter nga kami, pero 2 lang kami natitira. Pero nagawa paraan para mabuo yung chapter. Sabi nga ni Sir Bikiri, wala na daw yung chapter. Chapter kayo, 2 lang kayo. Oo. Kahit paano, pinapaindikan ko yung bilang chapter. Sa 10 taon kong nawakan, di ako susuko. Gagamparan ko ang aking pagka-leader. Salamat po. At sa kanya, may 10 taon siya nag-support sa mga office supply. Unang-una, yun po nyo na bundle ng bond paper, short at saka long. Yun mga panggawa ng certificate, invitation, gawa ng lahat po. Sa certification galing sa kanya yun. Kaya nga kanina nagyabang ako, ang gagawin natin, mag-kwan tayo, yun, lunch, oo, sa feeding. Dahil, alam ko nandiyan yan siya eh. At saka mayroon pa doon, 2 karton. Para sa feeding natin, kanin, ulam manok, at saka pansit, yun. Ang bigay yan sa atin, simula, yun nga, bond paper, plate, tapos yun, certification paper, lahat, basta. At saka yung mga baso, plato, lahat po.
pati stapler, pati yung pang-cutter, lahat, scotch tape, pag mayroon yan na medyo marites, punta kayo sa akin, bigyan ko kayo. Scotch tape ninyo yung TV. Marami ako doon. Galing compliment of galing kay Sir Agalon. Dati ako presidente.